Yes! Ito na, GL versus MR Industria. Good morning sa inyo ngayon. Ang oras dito sa harap ng monitor ko ay 8:50 AM. Aga ko gumawa ng reaction video, no? Kasi nagigising talaga ako ng maaga eh. Tuesday ngayon, wala akong taping. Luto ng almusal hanggang pananghalian. Then, gagawa na reaction video, mag-e-edit ng podcast, tanghali iglip. Hapon, baka kasi makakahanap ulit ako ng pwedeng i-guest sa podcast para may pondo. At ayun, meron pala akong ilalabas na bagong podcast. Iniisipan ko lang ng title. Marami kami dito, 4. Nasabi ko na to sa nakaraang reaction video ko. Ewan ko, reaction video o podcast. Apat kami dito. Ako, si Luminous Renzi, yung isa sa pinagkakatiwalaan ko sa Pulo. And then isang MC pa na sa Pulo, salitan kung sino pwede. Pwedeng si Batman, pwedeng si Meng. At yung pang-apat, random na tao na kung sino yung pwede kong maimbita sa labas. Pwedeng nagtitinda ng isda, nagtitinda sa bakery, naglalako, nagtitinda ng basahan, rider, kahit sino. Gusto ko, para siyang open forum itong gagawin kong podcast na to. And then pag-uusapan namin kung ano yung nangyayari sa mundo, sa paligid, yung mga issue, at para malaman din natin yung opinion ng bawat tao. Gusto ko magsama ng isang random na tao. Sana maging successful tong naiisip ko. Sana supportahan nyo. Wala pang title. Kung baka may masuggest kayo na pwedeng gawing pangalan ng podcast namin. Iniisip ko kasi kung open forum, Senate hearing. Senate hearing, sabi sa amin, Senate hearing eh. No? Ayun, nag-iisip pa ako kung anong pwedeng pangalan ng podcast. Pangalan ba ng podcast o pangalan ng as grupo. Anyway, kung may suggestions ka, pa-comment. Maraming salamat. At batiin muna tayo. Ang babasahin kong comment ay galing sa J-Block versus Beatroom. Yung sa Ayaw Light, Tito Shernan, dito kasi sa Cebu, meron kasing video na kumalat dati na isang lalaki pumasok sa lungga ng buhaya at pangalan daw ng buhayang iyon ay si Lalay. At kinagat ito at di pa siya binitawan. At yun, meron isang babae na sumisigaw ng Ayaw Lay. Ibig sabihin ay wag Lay, bitawan mo siya. Yun. At ayun, hanggang sa parang naging memes na rin yung Ayaw Lay sa Sokmed. Hehe, iwan ko, mali ba yung explanation ko sa Tagalog? Haha, basta yun. Okay. Hindi, gets ko yung Ayaw Lay eh. Ayaw Lay, nung narinig yun, parang Ayaw Lay, wag magsinungaling. Pero hindi ko alam kung anong meaning nun. Buti na kwento na sabi mo to. Last arc ng Demon Slayer, Lodi. Last movie niya, Sunrise Arc, title, naging higanting sanggol si Muzan. Malapit na siya mamatay, sumanib siya kay Tanjiro. Ayun, naging demon from manga series. Pa-shoutout Lods from Zambales. Tanginang yan. Ang tagal kasi maglabas ng movie ng Demon Slayer. Na ano tuloy ako. Magiging demonyo pala si Tanjiro. Tanjiro, usap nga tayo. Bakit sabi ng mga viewers natin, magiging demonyo ka daw? Ha? Ba't di mo sinabi sa akin na magiging demonyo ka? Enuske! Narito. Tulungan mo naman itong kaibigan natin. Tado ka. Magiging demonyo ka pala? Tanjiro Son! Ikaw naman, pag nagagalit ka, Nezuko, pag nagagalit si Nezuko, lumalaki yung dede. Anyway, abangan ko yung movie niyan. Maraming salamat sa mga comment nyo. Eto na. GL versus MR Industria. Ngayon ko lang talaga siya mapapanood. Parang pangatlong araw na ata to o pang-apat na araw buhat ng nalabas. Tinitiis kong hindi mapanood. Pero yun, gawa na natin. Tara. Crown Manila, Black Manila, Toyoware, Linya Unhinged, RX Panda, Ulap. Ito nga, parang mahina yung mic ko. Mahina ba yung mic ko? O lakas ako ng konti. Mike, todo na to eh. Haha! Game. Maraming salamat ulit sa inyo lahat. Nanalo ng coin toss, si Evar Industria. Pinili yung mauna, si GL. Tig-2 minuto dapat, pero hayaan natin sila. Pakinggan natin, unang banat, gubat 15. GL. Yo! Yo!
Panaginip to ni Emar. Tama. Dito sa gubat magtanghal. Kalikasan, kalakasan, ganun ka magmahal. Kung sining mo gamitin ko, ano ang kakambal? Ako ay mabubuhayan sa iyong pagpapatiwakal. Game! Mukhang gagayahin ni GL yung style ni Emar, ah. Hindi, ewan ko. Kasi merong touch naman si GL ng technicalities ni Emar, eh. Tingnan natin. Mabubuhayan sa iyong pagpapatiwakal. Game! Jan Leo! Batambaho! Nakakasulasok? Kaya pala, may taga-etivac na nakapasok. Dala yung lansangan at lansang kahit nasa gubat pa naman, wala kaming respeto sa rapper na amoy kalyeng katawan. Sinagot niya dito yung parang sinabi ni Bitrom. Wala kaming respeto sa rapper na walang kalye sa katawan. Tas taga Cavite. Dahil taga Cebu sila o Visayas, wala kaming respeto sa amoy kalye sa katawan. Parang sinagot niya yung sinabi ni Bitrom. Lansangan at lansang kahit Ganda nun, ha, lansangan at anlangsa. nasa gubat pa naman, wala kaming respeto sa rapper na amoy kalyeng katawan. Pagmasdan, mga puno naging poste, mga baging naging kable, yung bundok ay nasusunog at yung hangin miserable, yung hardin at yung talahib, may aspaltong bumubuhos. Lumalakas industriya habang gubat na uubos. Okay. Kinokonekta niya to sa nangyayari, sa ginagawa ng mga project ng gobyerno, yung pag-ubos ng mga puno dahil sa industriya. So, about industriya, pero hindi siya about kay MR. Kaya parang, sa bagay, ano naman to, hindi naman siya tournament, palakasan ng talino, patalinuhan ng sulat. Pero kung tumama ba siya para kay MR, sa akin hindi. Tumama lang siya dahil sa industriya na nangyari at connected siya sa gubat. Pero matalino siya at the same time. Pero kung sa tournament to, hindi tatama yun. Aspaltong bumubuhos. Lumalakas industriya habang gubat na uubos. Kaya gising MR, kung ayaw mong makitang yung aswang ay naging vlogger. Oo, nag-trending sa madla. Yung manananggal, may OnlyFans. Pero bewang lang at pababa. Yung tikbalang nag-angkas, tas sumusunod sa Waze, tas sa puno ng balete may kapring nagve-vape. Dreams do come true. Ano yan? Gold. Nasa McDonald's. Putang ina. Waze, pababa. Yung tikbalang nag-angkas, tas sumusunod sa Waze, tas sa puno ng balete may kapring nagve-vape. Tingin ko, nagjo-joke dito si GL. Parang yung, ano ba to? Sa akin kasi nung ginawa ko kay Balakid, yung kinengkoy ko yung style niya, tapos si Pistolero, yung kinengkoy niya si MR din. Tingin ko, ganun din yung gustong gawin ni GL dito, yung kengkoyin, yung technique ni MR Industria kung paano siya sumulat. Kinikengkoy niya. Sunod sa Waze, tas sa puno ng balete may kapring nagve-vape. Pero yung pinakamasahol na imaheng matatanaw, makikita nyo si MR sa TikTok sumasayaw. Totoo ba sumasayaw si MR sa TikTok? Dahil takot sa elemento ng komedya. Pasensya, di ba't ito ang iyong phobia na yung civic at kultura ay di mapulutan ng leksyon, na yung wika ay babuyin gawing pulutan at lechon, hanggang umasim at initin di mapanis siyang aliw, o binaboy iyong sining tas ginawang lechon paksiw. Dahil nga ayaw daw ni MR sa komedya, kaya ginawa niyang comedy yung technique ni MR na ginagawa na rin naman noon. Ako, ginawa ko na yan kay Balakid eh. Yung kinengkoy ko yung style niya. Tapos, marami na rin gumawa eh. Si Pistol, yung kay MR din. So, ganun din yung ginawa ni GL eh. Iba lang yung atake, pero same lang din. Na parang pinamukha sa kanya na
yung pinagtatawanan, yung ito yung technique mo, tapos ayaw mo sa comedy, so gagawin kong comedy yung technique mo. Same lang, nakita ko, parang, para sa akin, nakita ko na yung gantong atake. O binaboy iyong sining tas ginawang lechon paksiw. Ew! Kasi may album to na yung titulo, Ala-ala, daan ng mga tumakas, maangas. Pinaparody rin yung delivery. Yung tabas, pero di nga bumakas. Tunog maganda lang. Paulit-ulit yung ideya. Paulit-ulit ang laman. Dumudulas sa ating memorya. Lahat ng kanta niyan, yung album alaala pero di matandaan. Ganda nun yung Habang- album, ala-ala pero di matandaan. Dahil parang sinasabi niya rito na hindi naman kilala o walang makaalala nung kanta mo. Ako, Gino Lopez. Sa tubigan nagsiga. Ako yung tubig sa taong grasang nagmamantika. Oo, madumi ang dura, kaya ilog ay lumabo. Tayo'y tubig at langis, bawal kang humalo. Kasi si Maray dugyot! Isang modernong animal. At pag siya'y kumain ng basura, tawag dyan ay kanibal. Tangina. Grabe naman yun. Pag kumain ng basura, tawag doon ay kanibal. Okay yun, ha? Actually, maganda ring angle yun. Kung halimbawa ang kalaban 3GS, pag kumain ng basura, ang kanibal, dahil nga squatter, ganda nun, ha? Basura, tawag dyan ay kanibal. Kaya walang susunod sa'yo na tao sa portal kung ang daan ng mga tumakas ay mabawong imburnal. Oo, walang susunod sa'yo. Sigurado walang duda. Maliban na lang kung may 80,000 na ayuda. Ano kuha? Madungis ba yung tema? Ika'y di solusyon. Connected to dun sa babaeng, yung pumasok ng imburnal, tas nagkaroon ng 80,000. Okay. Ano kuha? Madungis ba yung tema? Ika'y di solusyon. Walang silbi industriya, makalat evolusyon. Walang silbi Polusyon? sa Bisaya, di ba't way polusyon? Hindi. Kung may MR sa Bisaya, di way polusyon. Kasi panaginip to ni MR, tama? Hindi. Ako ba'y nagkamali? Hindi pakita mo sa amin, huwag mong isang tabi. Yung panaginip, ilarawan kung paano itahi. Nakahanda na mga tenga, patulugin mo kami. Hindi ko halos nakita dito yung GL na gusto kong makita sa round 1. Yung round 1 niya, yung halos yung buong kalahati. Hindi eh. Parang nakita ko na yung ganong atake. Dati pa, na parang recycle idea para sa akin. Although, okay lang naman yon kung nagamit na yung angulo at kung paano kung paano inatake yung kalaban mo at ginamit na on, pero kung mas epektibo yung magagamit mong pag-atake sa paggamit nung nagamit ng angulo. Pero hindi siya effective para sa akin. Halos kalahati nun yung nakita ko. Yung mga bandang pahuli, may mga magagandang punto na, maganda yon yung kung si MR ay nasa Cebu, why pollution? Yung industriya, why pollution? Walang pollution kung nandito yung industriya. Mga ano pa ba yung mga quotable niya dito? Actually, may ilan-ilan sa round 1 pero hindi ito yung GL na parang inaasahan ko dahil ang magseset talaga ng momentum sa battle ay yung round 1 talaga. Pero pakinggan natin si MR, tara. Dito natin pagpasyahan. Parang masyado ring inadjust ni GL yung style niya na parang yun nga. Siguro nag-experiment, gusto niyang tapatan yung estilo ni MR. Gusto niyang maging ganun din. Na actually sa mga ganito, based on my experience din, ang laki din pagkakamali pag ina-adjust mo sarili mo depende sa kalaban. Kunyari ako, nung laban namin ni Sinyo, dahil parehas kaming comedy, mas pinili kong magseryoso. Alam mo yung konti lang yung jokes. In-adjust ko kasi may gusto akong patunayan na parang nagiging mali din. Dapat maging ikaw. As is. Pag ikaw yung bumatil, ikaw mismo yung inaantay ng tao, huwag kang magbabago. So
So parang nandito, parang nakita ko rin kay GL yung ganon, na may inadjust siya. So parang hindi siya naging epektibo. Emar, tara! Binabangungot to. Ano naman to? Ano laro to? World of Warship. Ayaw ko nyan. Kulang ka sa paalala. At nais ko lang ipaalala na si Emar ang kaharap mo. Kaluluwa mo sa iyong katawan ay ilalabas ko upang sa harap mo, harap-harapan kong duduraan ang iyong espiritu. Huhubarang kita sa kahihiyan hanggang tuluyan kang talikuran ng hinaharap mo. At sa harap nyo, paiikutin ko hanggang mapigtal tong duplika ng duplika na pinaduplika na kahit magpakasusi ka sa pinto nila ay pambukas ka lang ng delata ng gutom na industriya. Ganda nun ah. Tanginang ganda nun kung pambukas ka ng kamalayan ng ibang tao. Para sa akin, pagbukas ka lang ng dilata ng pagkain ng industriya. Yung susi, minsan ginagamit din siya pag wala kang kutsilyo para ipambukas yung dilata pero masakit sa kamay. Ang ganda nun. Nung susi ka ng, pambukas ka ng pinto sa kamalayan ng iba pero sa akin, pambukas lang kita ng pagkain. Ganda nun ha. Ang delata ng gutom na industriya. Nice one. Ganda nun ha. Ito na ang paghinto mo ng paghahambing mo sa panahong magkaiba. Kakakumpara mo sa nagawa nila sa oras nila. Di mo na malaya ng kasalukuyan ay oras mo na. Pagkat dito sa gubat, akin to. Etong matching mababagting sa lambat kong malalambak. Uulanin ang nakakalason sumpit, sundang pana at didoseng sumpak. Tangina. Pagwis ni Adarna, Grabing imagery. asa kukote mo isasaksak, paimpyerno ang iyong bagsak, pagkat pailalim ang lipad mo, GL, anghel na nasa talampakan ng pakpak, kaya papapapapak, pakinggan. Anong pakyu? Wala sa bokabularyo ko mamakyu. Pakinggan ang huni ng ibong pipit na kinainggitan ng isang lawin. Ngunit nadodoling sa aking kulay kaya hindi ako magawang dagitin. Kanyang pakaya'y melodiya kong nagpapaindak sa bundok, dagat at hangin. Na kahit makuha mo ang aking musika, awitin ko hindi mo kayang awitin. Tangina. Ni sulatin, masusunog ka o babasahin. Grado ng antipara mo ay kukulangin pagkat kung lilinawin aking ibig sabihin, ang matatagpuan mo sa aking linya ay iyong niha. Tagdag, tit, 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 tit. Unang round ko pa lang, di ka pa pwedeng mamatay. Grabe yung imagery na binibigay ni MR Industria sa utak ko. At the same time, as is, MR Industria. Hindi mo kailangan mag-expect ng kung ano-ano. Hindi mo siya iisipan na may babaguhin ba. Ito yung MR Industria na ang sarap panoorin. Hindi ka pa pwedeng mamatay. Grabe yung tit, tit, tit. Grabe yun. Kaya itutugma ko yon sa buhayin. Buhay, di ba? Pagkat kung tutusin, tayog ng yung lipad ay kulang pa kung susumahin. Hindi ka ibong mapanganib sa gubat, GL. Isa ka lang sisiw na pinangalanan na lawin. Galing nun. Isa ka lang sisiw na pinangalanan na lawin. Grabe yun. Kumbaga parang ganto ka lang kahina pero parang ang double meaning niya dito. Baga overrated ka lang, pinangalanan ka lang na lawin o kampiyon pero sisiw ka lang.
Yung mga bara ni MR Industria, yung imagery na pinapasok niya sa utak ko. Tangina, ang grabing pang insulto nga yun eh. Sisiw ka lang na pinangalanan na Lawin. Pero putang ina, parang overrated ka, parang ganun. Ganun yung pinapamukha niya. Pag na mahina ka, totoy ka, nilagyan ka lang ng gantong pangalan. Sisiw na pinangalanan na Lawin. Ang labo. Ang malinaw lang, pagkatao mo kay Emar maglalaho. Magpapalit ka ng katangian pag-atang ko sa'yo ng emosyong magkakahalo. Habang sa magpapalit ka ng kataingian pagkatapos ko iatang sa'yo ang emosyong magkakahalo. Halo. At kasabay mong hahayo. Yang mga ideya mong mula sa iba't ibang libro. Pagkat aklat ko ba ay mula sa talino ko lamang na mapapa sa inyo. Habang ikay mapapasa mamasasawikan sala, gulpe de gulat ang matatama sa mong tala. Tang, uurong ang iyong para. Tang, na original kang hinirang. Pagkat naririnig ko ang boses ko sa iyong paninindigan. Tangina. At aking pang Tangina, ang galing nung pagiging theatric talaga ni MR Industria dito. Yung aggression, delivery, ito yung nakikita kong nilalamang niya kay GL. Tigay! Kasi hindi natin siya pwedeng sabihin na about sulat lang to eh. Kasi ang rap battle para sa akin ay isang performance, isang art. Sa malaking bagay na technical ka, na maganda ka sumulat, pero malaking bagay pa rin at wag nating isintabi yung delivery, kung paano yung pagiging theatric, kung paano siya mag-perform. Dahil ang battle rap ay may kasamang gesture, hindi lang siya sulat, hindi lang siya salita. Napakahalaga kung paano ka mag-deliver. Pero ito opinion ko lang to, hindi to opinion ng lahat ha. Ito ay opinion ko. Kung may opinion man ako dito, wag na wag nyo kung paniwalaan. Hindi ako ang basihan ng kahit sinong hurado o kahit sinong tao. Ito ay base lang sa napapanood ko at ito ay opinion ko. Kung may opinion kayo, okay yon. Kung may opinion sila, okay yon. Pero hindi pwedeng isang tao lang ang dapat nating paniwalaan. Dapat meron tayong kanya-kanyang opinion na pwedeng maging dahilan para magbukas ng panibagong kaalaman. Opinyon ko lang to. Hindi to opinyon ng lahat. At aking pang pinag-iisipan kung isasama ko sa'yo ang mga hindi. Ang mga hindi. Ang mga hindi. Mag-aalay sa'yo ng katahimikan para sa iyong katahimikan. Gago. Biglang gumanon. Wala, mas bagay sa'yo yon dahil mas maingay yon kaysa sa palakpakan. Paano ba to? May mga laylay moments din naman si MR eh. Feeling ko nga may mga ilan siyang linya na bandang dulo na nakalimutan. Butit na itawid. Feeling ko lang. May mga linya din siya na hindi din naman ganun pumapasok para tumama kay GL. Pero si GL kasi hindi talaga ito yung GL na inaasahan ko, yung gusto ko makita, pero yung kalahati niya pabandang dulo okay naman, pero ang nakikita kong naging negative para sa akin dito kay GL yung inadjust niya nga yung sulat niya, yung estilo niya, at si MR Industria naman as is nanatili, aggression, delivery, yung pagiging theatric, yung imagery na pumapasok sa utak ko. So, slight edge para sa akin, ibibigay ko to kay MR Industria. Although, hindi siya hinihiyawan o wala siyang mabigat na haymaker, pero yung performance, overall, yung theatric, delivery, imagery, ibibigay ko yun para kay MR Industria. Kay GL naman, yung kalahati kasi hindi talaga umepekto para sa akin dahil meron siyang nagamit na angulo na kung mas
nagamit niya yung ulit na anggulo ng ibang tao at nabigyan niya ng hustisya at mas maganda niya na bitaw, pwede yon. Kasi marami naman talagang umuulit ng anggulo sa bawat laban. Pero mas nabibigyan lang ng hustisya nung iba dahil mas maganda nilang na-deliver, nabigyan ng punchline, mas maganda nilang nahatid. Yung kay MR kay GL kasi, yun ganun nga, yung pangkikengkoy sa estilo ni MR, ang dami ko nang nakita na gumawa nun at isa na ako sa gumawa nun. At marami pa, bukod pa kay MR, marami pang ganun. Hindi siya naging epektibo. Although, may gusto siyang ipamuka pero ganun din naman yung ginagawa ng iba. So para sa akin, mas nakuha ni MR tong round 1. GL, tara. Yo! Yun na yun. Yung panaginip ni MR, ako'y di nawili. Kaya pag-usapan na lang natin, yung ex mo si DB. Uy! Ang mga inasal Ay, boss, kuya. Hindi lang malaki. Ang laki-laki. Ang laki yan! Kuya ko yan eh. Pinagsama, di Kuya lang Coco. Oo, Thank si you palagi. Des. At Sino yung yun? storya si DB. Uy! Oo, si Des. Des. At yung storya nung pandemya ating alamin. Kala mo gising ka na, nasa panaginip ka pa rin. Kasi may love song to. Check nyo. Yung title, Pagkakamali. At yun yung malaki mong pagkakamali. Kasi kala ko ay hawak mo. Yung ibang dimensyon, well, di po yata. Sa kalawakan, lumalaban, pero LDR, di mo kaya? Okay yun ah. Sa LDR sa kalawakan lumalaban pero LDR di mo kaya. So, ano ba yun? Totoo ba yun na pangalan ng jowa ni Emma Reyes? Chismis bars ka na, GL ha? Pero LDR, di mo kaya? Paano walang cellphone? Gusto niya ay sulat lang. Gusto niya yung parang liham ni Andres kay Kaoriang. Okay, Lodi bars. Tinanong siya kung mahal niya. Yung sagot niya ganto, mahal ba ng araw ang buwan? Yung nagtatanggal puwang sa kalangitang kulimlim. Kampanang iyayanig sa bawat nilalang magigising si Emaray kulang sa dilig. At si DB sumagot nagsasabing, kaya mo to. O Emar, mahal kita. Tangina, ano yun base sa kanta? Ano bang kanta yun? Kaya mo to. Sigaw mo, sangin. Okay. Yung soundtrack ng Incognito. Kulang sa dilig. At si DB sumagot nagsasabing, kaya mo to. O Emar, mahal kita. Ice teru, saranghe, ti amo. Ang kaso, nag-hallucinate ka lang parang Chris Delano. Okay. Oo, si Hallucinate Chris Delano, dating MC name ni Chris Delano, hallucinate. kaso, nag-hallucinate ka lang parang Chris Delano. Oo, si Kepter Walls Up, yung pader Pinano, mistulang Donald Trump, tas ikay Meksikano. Ay, gago. Kaya ikaw ay na-obsess. Mistulang Eto correct me if I'm wrong, yung parang verse na dito, yung Donald Trump, ikay Meksikano. Kasi yung Mexico at Amerika ay merong malaking pader. Sa pagkakaalam ko, niligyan ng malaking pader dahil ito na yung teritoryo ng Mexico. Halos pader lang ang pagitan ng Mexico at Amerika. Tapos parang ang nangyari nga doon, minsan nagtatawiran yung mga tao, parang nagbabanding. Although bawal yun kasi syempre tatawid ka na sa ibang teritoryo. Pero as humanity, sa nakikita ko, may napanood ako, yung iba tumatawid doon, yung mga bata naglalaro sa Mexico, Amerika, ganun. Ito yung tinutukoy nyo dito. Donald Trump, pader, parang Mexico, ganun. Oo, si Kepter Walls Up, yung pader Pinano, mistulang Donald Trump, tas ikay Meksikano. Okay. Kaya ikaw ay na-obsess, di ka respetado, at nakita nyo si Emar kay Desperado. Okay. Kasi kung si Zenlook kumantot ng tadhana, si Emar na corrupt. Ikaw yung tindira ng tadhana and boy, it fuck you up. Kasi kung may Looney plus Frizzle-an equals may nanalo na, si Emar plus anong plus, si Des naglaho na. Tangina, umalukay ng istorya si GL. Ano ba? Nanibago ako dun Parang mayroon yata linya si
GL dati no, ay hindi, si Balakid ata yun, yung sa akin din yung parang alukay buhay para sa battle, parang ganun. Pero si GL ba may ganun din? Hindi ko alam ha, hindi ko na matandaan. At sa ML lang may epic comeback. Kaso yung MM ay very weak. Kaya gets mapre-predict na yung balik ay masakit, vengeance at beleric. At ang umaasa Balik, Vengeance, Beleric, dahil nga yung si Beleric, pag gumamit pa ng Vengeance, hihigupin lahat ng halos kahit pag ikaw tumitira kay Beleric, tapos naka-Vengeance pa siya. Bako a-absorb niya lang yung atake mo, tas ikaw yung mababawasan. Ganda no, no? ML reference. sa tadhanay, walang sense na entity. Yan ang death ng enemy. Pagkat ngayon mo lang nakitang walang death sa destiny. Kasi nga may album to, na yung titulo, Ala, ala, daan ng mga tumakas. Tumakas? Talaga? Paalala, yung irony ay malalana kasi ikaw yung di makatakas sa mga alaala. Nice, ganda naman nun. Kasi kala mo ay parang echo na pagtagal lihina. Ang kaso, she speaks volumes, parang encyclopedia. Kaya boses niya sa tenga mo'y mahirap tanggalin, talagang iindahin. Kasi ang DB ay decibel, kaya naririnig pa rin. Okay, galing nun ah. Kaya ano, mababaw ba yung GL? Pero gets na yan. Di ko dinama yung GF, yung ex niya lang. At tong angle, kay Plasma galing, oo. Sabay sa uso, kaya ganto katuso. Kasi kung may plasma sa dugo, dadaan sa puso. At deserve ni Emar to, total pinaka bano. Gitraidor ka sa uprising, murag di ka kamao. Ano yun? Hindi ka kamao, hindi ko alam yun. Tinaraydor ka sa uprising, murag di ka kamao. Ano yun? Pa-comment. Gitraidor ka sa uprising, murag di ka kamao. Kaya, ano, di nyo nakuha na yung halimaw niyang imahe umiyak ng kusa hanggang humupa at yung dagat-dagatang apoy namatay sa luha. Kaya DB man o GL, parehas ang tagpo. 2 letra lamang Emar ang papatay sa'yo. Kaya Ganda ano? nun. 2 letra lang ang papatay sa'yo. DB, si GL ngayon. Si DB yung ex niya dahil, ewan ko kung totoo. Tagpo, 2 letra lamang Emar ang papatay sa'yo. Kaya ano, gising, o pwede ring hindi, ikaw na magpasya, para kahit sa panaginip, makita mo pa siya. Still shopping on Ayan ba other si DB? malls? May iba na. Get real inang yan, on oh. Les Mall. Oy, Game of Thrones. Drakars! Mas maganda yung round 2 ni GL sa akin, yung storytelling. At the same time, connected siya kay MR, album, etc. Yung kabuuan ng round 2 ni GL, nag-okay sa akin. Maganda yung storytelling at yung maganda yung pinupunto niya, yung punchline niya. Maganda. Yung pag-deliver niya rin, kung paano niya ikwento, kung paano siya na-absorb ng tenga at utak ko, maganda. MR, tara. Sama mo. Ang sama mo. Pinaalala eh. 2 letra lang ang papatay sa'yo. Ako si EI. AI, ano? Ako yon! Bakit ba ganyan ka mag-rap? Kumatalon-talon. Napapunta ka ng Amerika, napunta ka kay Plasma. Putang ina niyan. Ang layo. Layo na nga nito, layo pa nito. Okay. Tumatalon-talon ang impormasyon. Kaya mukhang nakalabas ka sa kahon, sa kakatalon. Sa kakatalon, nakalabas ka sa kahon para makahon sa sarili mong isipan. Nakakahon kang nagkampyon o masta kang ngayong leon,
para ikahon ang ama mong kalikasan. GL, balik sa pinanggalingan. Matutong maghugas, magtiklop ng pinaglamunan mo at pinagkainan. Kung hindi, tutunawin ko yung gintot kutsara at tinidor at ipapainom sa'yo. Ngunit hindi pababa, kundi pahalang ang pagguhit nito sa iyo lalamona. Ayos ba tayo dyan? O tina mo, pati sila sang-ayon na itumba ka. Baka, tunog mo ba? Naiisa lang kami ng kagustuhan. Hindi kasi lahat ng humahanga sa iyo ay iyong kaibigan. May mga pumarito para mapanood ang pagsirit ng dugo mo habang masaya kitang pinapugutan. May mga pumarito para mapanood kung paano ko tatapak-tapakan ang pangalan mo sa ngalan ng aking ngalan. May mga pumarito para, si Kuya Kebs pumarito para makuhanan kung paano ka aaniurin ng dagat-dagatang apoy sa kagubatan. At ang industriya na to ay pumarito para taniman ang lupa nyo ng halaman. Ano masusunog ang gubat? Agrikultura. Halaman. Hindi yan, kundi yung nakakalason at ipapalamon ko sa angkan mo at kaapu-apuhan. Ako si Emar, nandirito. Abay, gusto ko lang ang gawin niyang katawamot kalansaye, gawin kong goryon. At bituko mo ang pise. Bay nang makita mo mula itaas, ang bakas ng pinagkaladkaran ng ancestor mo, Leyte hanggang Cavite. Dalawang minuto at kalahati na si MR, pero ayun, hindi delivery theatric nandun, pero yung sulat, yung nilalaman, dito naman medyo nawala siya para sa akin. Hindi wala siyang imagery na napapasok sa utak ko. Meron siyang dinideliver, pero para sa akin hindi ganun kasustansya. At nakakadalawat kalahati na siya. Yung delivery andun pa rin. Hindi ko naman pwedeng alisin yun, pero syempre para sa akin medyo napabayaan yung sulat dito na hindi nagiging epektibo o tumatama na. Bakas ng pinagkaladkaran ng ancestor mo, Leyte hanggang Cavite. Kaya kung taga-Leyte ka, Leche ka. Taga-Leyte Na kahit gamitan mo ko ng itim na mahika, ang agimat ko ay subok. Sa katunayan, pag binabarang ang mga mangkukulam sa etebak, ako ang gumagamot. True ba? Kaya wag mo nang intindihin niya mga lumang Diyos. Intindihin mo tong industriyang bagot na kahit manalangin ka't manawagan pag hindi ko pinayagan ay hindi sila sasagot, lalo pa sa tulad mong pulpol na apostol na nagpapastol sa iniihian kong lupa. Habang ako'y itim na lobo nagbabalat tupa, ikay tupang binalatan, pangkatay para sa palengke, pambenta. Tinera ko na lang may pera, bayaran ko na ng renta sa 30. Pero mukhang hindi ka bebenta. Sa bahonan yon laman loob, parang amoy daga sa gubat na konkreto. Na masaya at kinuntento ng gobyerno sa lasa ng keso. Kaya uhaw sa sarili mong patubig, gutom sa sarili mong taniman hanggang maikongkreto. At namatayan ka ng paniniwala na mula nung naniwala kang ang evolusyon ay may tarantado. Ay, sementeryo. Sorry. Wala kasi kami nun. Walang hanggang evolution sa amin, hindi namamatay. Okay. Kaya ang sarap lang sabihin, hindi tayo pareho. Parehas na makatalang, ngunit ikay makatalang na makatalang habang ako'y makatang may industrialismo. At ang mensahe na yan ay hindi mula sa akin, kundi mensahe sa Panginoon mo mismo na pinangalanan nilang Omsim. Ayun, mas malinaw sa akin GL to, yung buong storyline na binigay niya sa akin sa second round. GL mas nakuha ni GL to. Medyo laylay yung napiling anggulo o sulat ni MR dito, pero yung delivery, yung theatric andun pa rin, pero hindi naman syempre pwedeng laging ganun. Dapat yung laman pa rin ng sulat, meron pa rin yung tatama o yung punchline na maganda. Anyway, bati tayo bago tayo magtuloy.
Kung ano mga comment dito. Hindi na ako nanonood sa flip top eh. Inaabangan ko na lang yung ilalabas mo. Haha, solid. Wag! Nood mo na kay flip top bago sa akin. Ayun. Pabati dito kay Ben, JC, Jenel at Allen, mga kasama ko sa isang laro. Para sa akin dito, J-Block sa round 3, rekta lahat kay Bitrom. Kahit nag-selfie bars kalahati si Bitrom, tapos yung ginagano niya champion. Kaya medyo di ramdam yung diin. Mukhang malakas din dahil dun sa delivery ni Bit. Okay din sana kung under siya kanya. Anyways, para sa akin lang naman kahit hindi hurado. Haha, salamat dito. Decision mo yan. Sabi ko sa inyo, lahat tayo may kanya-kanyang opinion, pero hindi pwedeng tayo ay tama. Tayo ay maging basehan ng lahat. Judge of the Year, MP3. Gago. Pabati po Tito Shernan kay J-Lap, idol, watching from Qatar, ang solid ng vibes. Napanood ko to habang gumagawa ng cake. Oy, salamat, more power, idol. Ingat dyan sa mga kababayan natin sa Qatar. Wala na. Yeah, pabati po. Riyadh Playas at Riyadh Outlaw, mga nagtataguyod ng hip-hop dito sa Riyadh, Saudi Arabia. At sa mga ropang area sa Dasma, Etibak, isa sa mga solid na taga-abang ng mga react video mo. Salute at more power. Shoutout sa inyo dyan, mga tropa sa Riyadh. Sana makapag-perform ulit ako. Saan ba ako pumunta dati? UAE at Abu Dhabi. Sana makabalik pa dyan. Ayun. Pagka-trip nyo, message nyo lang ako. GL, tara! Yo! Bago simulan yung round 3, If that's fine. pwede bang makahingi ng isang malakas na boo! 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 Oo, boo! Kasi itong MR, nung mga last na laban niya, desperado tumatak. Yung dangal ay binagsak. Mamamatay daw mga audience pag di pumalakpak. Kayong audience ay nagpanik. Todo react sa bars mo. Si Boy Tabik, imbis gumanyan, gago gumanto. Kaya grabe yung play. Yung mga tao, nag-epep-puray. Hepep! Hooray! Okay. Ba't ka nagdidikta, ha? Kung Cripply, Vitrum, baka pwede pa. Pero ikaw nagbabanta, pasistang industriya. Kasi MR ka, meaning, sa uprising ang vow. Alagad ka tul ng sining, di ka alipin ng crowd. Pero kung panaginip mo yan, sige, magka-self-doubt ka. At para lumago, industriya, maging sell-out ka. Tangina. Kasi inasar mo pa si Lucas, nasa gubat, pamingwit yung bitbit, kaya di marahas. Baka nakakalimot ka, si Gon ng Hunter x Hunter, pamingwit yung armas. Tama. Tapos tinalo niya si Emzite, oo, nalagay sa hit list. Tamo, yung simpleng pamingwit, pumatay ng big fish. Ganda nun. Kasi nung Ganda nun. Pumatay ng big fish. Hunter x Hunter, pamingwit ni Gon, ganda nun. Tamo, yung simpleng pamingwit, pumatay ng big fish. Kasi nung panahon ng pandemya, nawala industriya. Kaya si Zenlook yung bumuhat. Binitbit yung kaliwa. Yung left field, pinasabog. Yung left field, pinasabog. Habang ikaw, yung left field, pinasabog. Totoo ba o fake joke? Habang ikaw, basta, pinasabog. Ay, puta. Yan. Sige, magkasunod na battle pa, GL. May laban kasi siya, yung Sinagtala versus Icewater na kahapon. Kumbaga, kunyari, eto ngayon, kahapon, kagabi, may laban siya. Paano pa kaya? Magkasunod na laban niya, GL Raffian, tas GL Husky. Si Husky, nakausap po na nakaraan. Tangina. Basta, galingan mo, GL. Tangina ka, gusto mo ng dalawang magkasunod, ha? Pero yun nga, akala ko fake joke. Mahirap yan, yung tangina, kung nakalimot ka ng ganyan. Kasi magkara-rumble talaga yan. 6 na round yung sasauluhin mo. Ano pa yung magkasunod? GL, tas kalaban mo, Raffian, na isang consistent battle rapper. Tas si Husky na andun yung jokes, pero putang ina, basta. Nakalimot Starter. Habang ikaw, basta, pinasabog. No. Kaya, yung left field, No, patay ka dyan. Kasi nung nawala,
Panahon ng pandemya, nawala industriya. Kaya si Senluk yung bumuhat ng kaliwa. Yung left field pinasakabog, dinali na makagat. Kaya ironic sa lahat na sa malalim na Tagalog, Bisaya nag-angat. Kaya ang kapal ng mukha mong sabihin, yung berso mo yung babasahin ng aming kaapu-apuhan, na buang, yung yabang mo abot sa himpapawid, peking propeta na naghahatid, ng peking balita na kakasamid, habang yung Diyos nakamasid, gising yung tulog dapat mapatid, mas nagmarka yung isang kapatid, mas tumatak sa'yo, di mo batid yung apo ng apo ni David. Ganyan magtawid, at ganto lumago, kaya sabayan niyo ako, boo! 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 Bungad pa lang, ako'y bully lang. Bumalik parang boomerang. Mabubutasan, mabubura, mabubusalan, walang mabubuga. Magbubuhawi, magbubuhangin. Bumabawi, di ko bubuhayin. Mabubusabos, di mabubusog. Mabubulabog at mabubugbog. Sa Cebu ay mabubutaw at mabubutata. Sa Cebu ay mabubuhay at mambubulaga. Boo! Boo! Bully ka, Team Emar! Emar! Oo. Maganda naman. Bago to para sa akin yung nag-flow si GL. Pero ang nakikita ko dito sa ginawa niyang to ay same sa ginawa ni Balakid na parang G bars na kay Flick G. G, Nana G, Nana G, Nana G. So, yun nga, nakita. Pero, sabi ko sa inyo, may mga angulo style na nauulit o nagagaya. Sa pagkakataong to naman ni GL, maganda naman niyang na-deliver. Nakakapanibago, bago sa paningin ko na nag-flow si GL, pero sana kung mas na-deliver niya to ng mas maganda. O yung flow, syempre, bago niyang gagawin to. Sana naibagsak niya sa mas maganda yun. Pero okay pa rin naman para sa akin. Pero malaking epekto talaga yung pagkalimot niya ng ilang segundo o isang minuto yata yun. Kasi mawawala yung momentum mo sa round na yun pag ganun yung nangyari. Bully ka, Team Emar! Emar! Oo, no need ng palakpak, yan ay matatawid na. At matutupad na. At mapupunan pa na kahit buang ginamit ay mabubuang ka. Sayang, ang ganda sana no? Kung yung flow niya, tas yung bubuhayan, tas mas madiin na punchline bago to, sayang. Maganda sana kung ganun. Yeah! Kaya yung album mo na yung titulo, basta, di ipapamalas kasi kanina ka pa di nakakatakas mula sa gubat, polusyon, kay DB emosyon, sa tao delusyon, nahugot na ba? Mga panaginip mo, Emar, ay bangungot pala. O ito'y dream within a dream, but not what it seems. Kung akala nyo inception na magigising na lang, ito'y final destination, siya'y makikitil pa lang. Kaya round 1 game! Ede, wag na. Pinapalaya na kita. Tung peke pinanis. Tunay lang ang mananatili, pwede ka nang makaalis. Kasi all 3 rounds, walang selfie bars o championship. Partida ko yan, di na kailangan na sabihin, pinakita ko lang. Kasi tapos na si Sur, Vitrum, Emar, sinusunod sa Etivac, sino matutodas. Baliktaran na ba, boss? Call out kay Moto putang ina. Baliktaran na ba, boss? Para yan maulats. Yung kapwa ko kampyon, ito na yung oras. Magsulat-sulat ka na, paring Jonas. Akala ko Thomas Jonas pala. Pero kitang-kita naman kung sino yung kinall out niya. GL Mot, wag muna. Next year na kayo. Tipsy Dimot muna tayo. Tingin ko hindi na matutuloy yung 3-way battle na yan. Kung may matuloy man, hindi. Malabo na yan. Ayaw ni Sinyo. Ayaw din ni Mot sa isang parte. Si Looney na wala ng gana. Pero yun, etong round 3 ni GL para sa akin. Tapos na ba? Malaking epekto sa akin yung
yung ilang segundo niya o isang minutong pagkalimot. Yun na, ano yun eh, nawala yung momentum. At the same time, maganda yung flow niya, yung buhayan, bu. Maganda sana yun, kung ang punchline nun yung mabigat na punchline para sa haymaker. And then, susundutan niya nga, ang ganda sana nung sundot niya na, bu, ikaw ay buang, parang ganun, ganda nun. Anyway, pakinggan natin, round 3 ni MR. Lahat ng sinabi mo, de sa totoo lang, lahat ng sinabi mo tama. Ano sinabi mo? May premyo, papasok ko yung ulo mo sa tumbong ni Sinagtala. Tangina. Kasi may isa kang mali. Ang dami nun. Lahat ng sinabi mo ay hindi ko kahinaan. Yan ay aking lakas. Kaya nga sa ganyang paraan mo ko sinulatan kasi alam mong yan ay aking lakas. Kaya paano ko magagalusan kung alam mong kahinaan ko'y aking lakas? Kung totoosin GL kahit naka-D4 o kaya kitang pagtatadyak ang palabas. Ang ina. Kasi magaling lang magsulat etong bata pa mag-isip. Nabasa ko na yung sulat mo bago ka pa mag-isip. Bago ka pa magbura. Bago ka pa magtasa. Wala pang imahe sa mundo mo, sa realidad ko ay may hugis na. Itim at puti pa lang ang sinasayaw mo na tinta. Habang ako'y may libong kulay ngunit balanse ang pinta. Tinanggap ko lang tong battle natin para sa dugo mo. Kailangan ko lang ng pangkulay pula. At dito ko sa Cebu na darama ang aking sinisinta. Okay. Okay. Baka pinsan mo pa. Na habang binababoy kita't binabalahura ngayon ay kinikilig siya. Alay ko'y digma ang pampanulata na harana sa pandinig niya. Ikaw maliligaw ka lang sa mahal kong gubat, ako'y manliligaw niya mandirigma. Kaya, palipad hangin ko ay iyong hinihingay. Para kang hinihimay. Dinaig mo pa nagpakamatay sa pagsabay sa makatang bumibistay. Pinagtagpo lang tayo ng lakbay para talampakan mo ay magpantay. At si kamatayan sa akin umakbay, binayaran ka niya ng pantay. At estapahin kita, hindi kita ibibigay. Kupal. Kaya sa mga nagsasabing lamang to sa akin sa kaalaman, sa'yo na. Hindi ko kailangan yan. Ano naman? Sa basurahan ng alaala mo lang yan lahat binutingting. Pwes yung kalikutan ng isip mo ay kakalikutin ko, paliwanag ng harapin mo ang tinatakasan mong dilim. Yung mga trauma mo ng bata na hanggang ngayon sa emosyon mo dumidiin. Hindi mo mahilo man sugat na nagawa kang molesyahin ng tiyuhin mo, pinsan mo, kapitbahay mo at alagan nilang aspin. Tapos dito ko mag-iinaso, sarap mong buntalin. Naririnig ko at sadyang maging ako'y nalulungkot sa gawa mong sulatin. Ngunit, hindi ko yung kayang gamutin. Pero kaya kitang patayin at buhayin din paulit-ulit. Nang danasin mo ito paulit-ulit. Ang malagim ng pagkapunit paulit-ulit. At mapapanood nyo ito paulit-ulit. At paulit-ulit hanggang masulit nyo ang inyong ticket. Para namang ayaw mo, diskumpiyado kaya ata. Minsan lang ako mag-Ingles kung totosin, purong Tagalog to. Yun ang partida ko sa mga gago na to. Hindi pa ako nag-i-Ingles kahit alam mong doon ako magaling. Gusto mo? Sige nga. Hindi, di ba? Di ba? Magkasukatan. Kasukatan. Sige. Gusto nyo? Yes. Paano?
Hindi kayo ang masusunod! No motherfucking way! Kaya English yun lang. Kala ko haba. Natanda mo na, walang daan. Para matakasan mo ang tadhana mo na hindi mo na matandaan. Kontrata namin ito ng kaluluwa mo na kanyang pinirmahan. Binabawi ko na ngayon ang buhay mo na kanyang hiniram at yung kaluluwa mo na pahulugan. Palakpakan! Tapos na? Tapos na? Malinis, MR. Malinis naman yung performance niya. Yun nga. Sayang, ang ganda sana nung talagang sulat at pinupunto rin ni GL. Pero para sa akin, bibigay ko sa malinis na performance kay MR Industria yung round 3. Malaking epekto rin yung ganun, yung pagkalimot niya kasi yung momentum mawawala yun. Nawawala. So, parang pwede nga rin siyang overall performance, malinis na performance, MR Industria. Pero 1-3, MR Industria ako. Yun. Kasi ba nanalo dito? Gubat 15, GL versus MR Industria. Magigay, isang beses para sa kanila at para sa sarili nyo, para sa mga event natin. Salamat ulit. Ang boto ng Orado, 3-2. Magigay para kay GL. GL. Nice. Pakinggan natin yung mga orado. Pakinggan natin yung mga opinion nila para lahat meron. Yun nga pala yun. Shoutouts, Juju. Ang mga dumayo pa. Congrats, GL. Pero yun, para sa akin lang naman hindi naman porket ay, si MR pinili ko, tama ako. Wag, dapat meron din kayong opinion sa lahat. At pack you sa lahat ng nagnanakaw na politiko. Hindi parang Tanginan nyo. kita. Nakakadiri ang magnakaw sa kaban ng bayan. Walang pasalamatan lahat ang pumunta ngayon dito sa Gubat at sa lahat ng sumusuporta sa mga merch ko. Marami pa akong palabas. Pwede nyong tingnan yan sa pahina ko at shoutouts kay GL. Maraming salamat. Gubat, Flip Top, Pricing Record. Plaridel, binoto ko si GL first and second round. Dikit yung laban pero nakuha ni GL yung first round. Yo, GL versus MR, binoto ko si GL. Round 1, dikit sa akin yan kasi may part na parang na-rebut na MR yung about sa music niya pero binigay ko sobrang konting-konting lamang kay GL yung round 1. Round 2 kanya din, MR sa round 3 kasi may stumble si si GL pero sobrang dada pa rin na ginawa niya dun pero MR sa round 3. Actually, parang pwede nga tablay pero binigay ko slight edge kay GL. Isa ako sa bumoto kay MR. Siguro pag video iba yung dating pero pag sa live sobrang sarap panoorin ni MR. Inaangkin niya yung buong stage. Kumbaga parang teatro yung talaga yung ginagawa ni MR, napakagaling. Tapos round 1 binigay ko kay MR. Mas nalakasan ako sa material niya kumpara kay GL. Parang yung round 1 GL parang experiment eh. May mga jokes siya na okay lang. Parang may mga ganun na dating. Round 2, tingin ko yun yung pinakamalakas na round GL. Binigay ko sa kanya yon. Sa round 3 naman, bukod dun sa nag-choke, kumaga yung comeback ng GL dun sa Buna line, medyo parang sa akin, parang flat siya, parang okay lang ganun. Pares tayo nang napansin doon. Ang ganda nga nung bars niya pero nga parang naging flat lang dahil nga walang magbigat na punchline sa dulo. Buna line, medyo parang sa akin, parang flat siya, parang okay lang ganun. At ayun si MR, consistent pa rin yung linya niya, napakagaling. At sa mga hindi nakakaalam pala, bago tong battle na to, bumatel pa si GL. So, syempre props doon. Props doon, syempre. Na bagay na yun. Kaya binoto ko si MR 1 and 3. Tag dito MR versus GL. Deep City versus Moth. Laban nyo na yan. Round 1, parang binoto ko pala si GL. Yung dalawang naglaban, dalawa sa current favorite ko na MCs.
aaminin ko, mas nag-enjoy akong panoorin yung material ni Emar. Pero kasi yung judging ko kasi, yung the way ako magbigay ng puntos, yun ang sinunod ko. Di ko alam kung kailangan ko nang baguhin yun. Pero round 1, okay lang yun. nahirapan yatang sulatan ni GLC Emar, no? Round 1, slow start, pinakamahinang round ni GL yun. Ang boto binigay ko kay Emar. Round 2, malinaw na malinaw kay GL yung round 2. Round 3, yun nga, yung sinunod ko kasi yung point system ko. Kahit na napakahaba nung nung stumble ni GL, parang hindi kasi para sa akin lang parang hindi pa rin sumapat yung round 3 ni Emar. Kaya yung round 3 binigay ko kay GL. Pero kahit kanino pwede mapunta yung laban na yun. Congrats sa kanila pareho. Yung Marshall, isa ako sa bumoto kay Emma. Dapat nga walang judging yung battle line kasi parang alam yun, depende naman talaga sa manunood eh. Dalawang magkaibang approach sa pag-battle ng dalawang sides ng spectrum. Siguro sa akin ang naging ko na lang is kung saang concept ako pinaka nakiliti. Pwede. Kasi nga, yun, if magiging magiging mahirap naman yung judging ko line per line lang na. So, sa akin parang nakuha ni Emar yung round 1 malinaw. Round 2 kay GL pinakamalinaw. Tapos yung round 3 pa medyo nag-slip off si GL. So, yun. 2-1 Emar ako. Congrats GL, congrats at good luck sa laban mo sa September 23. Dalawang magkasunod dyan. Sana malinis sa performance pa rin. Yun. Sa mga magpapabate, huwag kalimutan lagyan ng pangalan tagasan. At siyempre, comment nyo na rin kung sino gusto nyo gawa natin susunod na reaction video. Hanggang dito na lang ito. Mag-ingat kayo palagi magandang Boo!